Ito si Papa. Kung ito si Mama. At itong maliit na ito ay ako. Shen Yanchen. Kaarawan ni Anan ngayon. At kanina ka pa niya hinihintay. Bata lang siya at hindi pa maintindihan ng lahat. Makikigulo ka rin ba sa kanya? Daddy Shen, halika na at samahan mo ako mag-blow ng candle. Sige. Sabihin mo kay Anan na busy ang papa niya sa pagliligtas ng mga pasyente kaya wala siyang oras na samahan siya. Ibababa ko na. Shen Yanchen. Mama, wala po bang oras si Papa ngayon? Busy po ang papa niyo sa ospital para magligtas ng mga tao. Kapag natapos na po ang trabaho ni Papa, uuwi siya para samahan ka, okay po ba? Opo, Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Sige na, humiling ka na. sana po mabigyan pa ni Papa si Mama ng maraming oras at ang ating buong pamilya ay maging maligaya habang buhay. Napakabait ni Xiaoan. Halika, tawagin mo si Papa. Bata pa po ang anak niyo, hindi pa po siya marunong magsalita. Tawagin mo si Papa. Papa. Ji Anshin? Nagsalita siya. Nagsalita siya. Dahan-dahan lang po. Mama, bakit po kayo umiiyak? Masaya lang si Mama. Dahil madaragdagan na naman ng 1 taon ang edad ni Anan. Talaga po? Oo naman. Ipinagluto ni Mama si Anan ng paborito mong hipon. Kukunin lang ito ni Mama para kay Anan, okay? Opo. Mama, tumutunog po ang cellphone niyo. Mama, hindi na po ba kami kailangan ni Papa? Anan, hindi sa ganoon. Hindi totoo iyan, Anan. Ayaw na sa amin ni Papa. Hindi. Na kami gusto ni Papa. Hindi sa ganoon. Hindi ganoon iyon, Anan. Anan, Anan. Ayaw na po sa akin ni Papa. Anan. 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 Anan, wag mong takutin si Mama. Anan. Bilis! Bilisan nyo! Anan. Malapit na tayo. Ihanda na ang operasyon agad. Anan. Tumabi ang walang kinalaman. Bilis! Iligtas niyo si Anan. Bilis. Ang pamilya po ay sa labas lang maghintay. Anan. Anan. Doc,
Kamusta po ang kalagayan ni Anan? Ang kanyang congenital heart disease ay nagdulot ng aortic dissection. Hindi namin kaya ang ganitong klaseng operasyon. Bilisan mo at hanapin si Director Shen mula sa cardiology. Opo. Ang ibig niyo po bang sabihin ay si Shen Yanchen? Siya ang asawa ko. Kung ganoon ay tawagan mo na si Director Shen. Si Director Shen ay kilala bilang pinakamagaling na eksperto sa puso. Siguradong magiging maayos ang lahat kung siya ang oopera. Hello? Shu Weiwei, ibigay mo agad ang telepono kay Shen Yanchen. Birthday ngayon ni Xiao Xuan at nangako si Yan Chen kay Xiao Xuan. Nasasamahan siya sa buong araw, bukas na lang ang ibang mga bagay. Shu Weiwei, inatake sa puso si An. Kailangan niya ng operasyon. Ang hindi ko pagpunta sa birthday ni Anan ay pagkakamali ko nga. Pero ang gamitin ang sakit ng bata para lang gumawa ng drama, para pilitin akong bumalik? Jianshin, karapat dapat ka pa bang maging ina? Hindi kita niloloko. Ngayon ay nasa ospital si An. Tama na. Ang sakit ni Anan ay napagaling ko na noong nakaraang mga taon, imposibleng bumalik iyon. Hello? Hello? Nawalan ng malay ang bata. Bilis, turukan ng epinephrine. Anan, Nagkulaps ang bata. Bilis, turukan siya ng epinephrine. Anan. Hindi mo pa rin ba makontak si Director Shen? Hanggang 1 oras lang tatagal ang epekto ng gamot. Doktor, ang operasyon bang ito? May iba pa bang doktor na pwedeng gumawa nito? Masyado bang bata ang pasyente? At ang ganito kahirap na vascular replacement surgery? Si Director Shen lang ang makakagawa. Subukan mo siyang kontakin ulit. Anan, maghintay ka rito kay Mama. Babalik agad si Mama. Bakit parang kinakabahan ako ngayong gabi? Takot na takot pa naman si Anan sa kulog. Hindi ko alam kung anong kalagayan niya ngayon. Yan Chen. Siguradong pagod ka na sa paglalaro kay Xiao Xuan, di ba? Sige na, maligo ka na. Sige. Aortic stenosis. Di ba ganito rin ang sakit ni Anan? Sandali, hindi. Sabi ni Yan Chen ay maayos na ang lagay ni An. Walang sinuman ang pwedeng humadlang sa pagsasama namin ni Yan Chen. Shen Yanchen, buksan mo ang pinto. Jianshin? Shen Yanchen. Anong ginagawa mo rito? Nabasa ang damit ko dahil sa ulan kanina. Kaya naligo muna ako sa bahay ni Weiwei. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw kong makipag-away sa iyo ngayon. Inatake sa puso si An. Sumama ka sa akin ngayon din. Wala akong ibang kamag-anak dito. Kaya noong nagkasakit si Xiao Xuan, wala akong magawa kundi humingi ng tulong kay Yan Chen. Dahil doon, hindi niya napuntahan ang kaarawan ni An. Dapat lang na magalit si Sister Jian. Pero kahit gaano pa siya kagalit, hindi naman yata dapat gawing katatawanan ang sakit ng bata. Para lang mapauwi ako? Nagagawa mo pang magsinungaling na? Inatake sa puso si An. Wala pang 40 minuto ang natitira. Hindi na pwedeng magtagal pa. Sumama ka na sa akin. Masamang auntie, huwag mo nang guluhin si Papa. Juan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Anong nangyari sa'yo, Xiao Xuan?
Binibining Gian, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong idamay ang bata. May sakit pa si Xiao Shuan? Isa ka ring ina? Paano mo nasisikmurang saktan siya? Shen Yanchen, sumama ka na sa akin ngayon din. Wala na tayong oras para kay Anan. Tama na. Tapusin na natin ang kaguluhang ito. Lumabas ka. Shen Yanchen. Shen Yanchen, hindi talaga ako nagsisinungaling. Nandito ngayon si Anan sa ospital. Paniguradong nag-text na ang ospital sa'yo. Tingnan mo ang cellphone mo kung hindi ka naniniwala. Jianshin? Sobra mo akong binigo. Shen Yanchen. Nagmamakaawa ako sa iyo. Wala pang 30 minuto ang natitira kay Anan. Pakiusap, iligtas mo si Anan. Yanchen, sa itsura ni Binibining Gian, posible kayang kay Anan ay may seryosong nangyayari? Anong pwedeng mangyari? Ang sakit ni Anan ay ako mismo ang naggamot, ilang taon na ang nakakalipas. Maliban na lang kung makaranas siya ng matinding emosyon, Shen Yanchen, kung hindi ay hinding-hindi na yon babalik. tulungan mo ako. Binibining Gian? Bumalik ka na agad. At makita mo na ang anak mo bago siya mawala. Doktor, kumusta ang anak ko? Nagising ang bata? Pero, Mama, Nandito si Mama. Nandito si Mama. Mama, huwag kang umiyak. Ngayon ay kaarawan ni Anan. Gusto ni Anan na marinig si Mama na kumanta ng birthday song. Kakanta si Mama. Kakanta si Mama. Happy birthday sa iyo. Happy birthday sa iyo. Sa iyo. Happy birthday sa iyo. Happy birthday sa iyo. Sana, sina Papa at Mama ay maging palaging masaya at maligaya. Anan? 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 Anan, gising ka na. Kakantahan ka ni Mama ng birthday song. Anan? Anan, tingnan mo si Mama. Anan? Nandito si Mama, Anan. Anan? 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 Anong nangyari? Wala ito. Ang pasyenteng bata sa kama 17 ay kinumpirmang wala na. Nasa ospital si Anan ngayon. Ang paslit sa kama na 17 ay kinumpirmang wala na. Bakit tila lalo itong uminit? Xiao Shuan, ano ang nararamdaman mo ngayon? Daddy Shen, sobrang sakit po ng ulo ko. Halika, dadalhin ka ni Daddy Shen sa ospital. Bilis! oras na nawala siya. 10:00 ng gabi, noong ika-18. Doktor? Kung papupuntahin ko po ba rito si Shen Yanchen, maililigtas pa po ba si Anan? Wala na po siya. Tanggapin na lang natin ang nangyari.
Direktor Wang. Direktor Wang! Ayaw po bumaba ng lagnat ng bata dahil sa sakit sa tiyan. Pakiusap po, pakitingnan ang lagay niya. Director Shen, hinahanap ka kahit saan ng cardiosurgery. Merong bata na may problema sa puso mula pagkabata na kailangan maoperahan ngayon. Aortic stenosis. An-an? Direktor Wang, pakiusap, pakiingatan mo ang bata. Sige po. Yanchen, Nasaan si An-an? Pausapin mo siya sa akin. Hinding-hindi mo na muling makikita si Anan. Anong ibig mong sabihin? Jianshin? Jianxin. Binibining Gian? Ito ang katunayan na wala na siya? Magagamit mo ito para ayusin ang kanyang record. Nasaan si An-an? Anong ibig sabihin ng hinding-hindi ko na makikita si An-an? May mukha ka pang tanungin sa akin si Anan? Shen Yanchen. Mag-divorce na tayo. Jian? Sin? May hangganan ng pasensya ko. Saan mo tinago si An-an? Sabi ko sa iyo, hindi mo na muling makikita si Anan. Dahil sa iyo ay nawala si Anan. An-an? Anan? Binibining Jian, huwag ka na pong magalit. Nag-aalala lang si Yanchen kay An-an, kaya medyo naging masakit siyang magsalita. Yanchen, baka mas mabuti kung sumama ka na muna pabalik kay Binibining Jian. Huli na ang lahat. Hindi na tayo makakabalik sa dati nating tahanan. Jianzin? Hinabol mo ako hanggang dito, hindi ba dahil gusto mong bumalik na ako? Ano pa ang saysay ng pagsasabi mo niyan ngayon? Oo nga naman, Binibining Jian. Bakit mo ipinagkakait kay Yanchen na makita si An-an? May mukha ka pang ipakita pagkatapos ng nangyari kay Anan? Ikaw ang may kasalanan. Dahil sa iyo kaya wala na si An-an. Tama na. Jianshin? Kahit na wala ako sa kaarawan ni An-an, napakabait na bata ni An-an, siguradong maiintindihan niya ang daddy niya. Kailangan mo ba talagang gumawa ng ganitong gulo? Sa puntong ito, tingin mo talaga ng gugulo lang ako? Halika rito, Xuan. Isuot mo na ito agad. Kung hindi ay baka tumaas palalo ang lagnat mo. Shen Yanchen, nagmamakaawa ako sa iyo. Mayroon na lang na natitirang 30 minuto para kay An-an. Mama, huwag ka na pong umiyak. Ang pangarap ko ay mas makasama pa ni Papa si Mama. Sana maging maligaya ang pamilya natin habang buhay. Shen Yanchen. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Jianxin, ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Jianxin, hindi ka pa ba tapos sa mga eksenang ito? Kaya ba talaga pumunta ka pa dito sa ospital? Para lang makipaghiwalay sa akin? Simula sa araw na ito, hindi na kailangan ni An-an ang isang amang tulad mo. Yanchen, sorry po. Kasalanan namin ito ni Xiao Xuan.
Dahil sa amin kaya nalampasan mo ang birthday ni An-An, kaya galit na galit si Ate Gian. Patawad po, Daddy Shen. Hindi ko po dapat sinasadyang magkasakit. Good boy ka, Xiao Xuan. Bakit ka hihingi ng tawad sa pagiging may sakit? Sadyang madamot lang ang tita at anak niya. Pero, Ganito na lang? Bukas ay ibibili ko si Anan ng bonggang party. Ayos ba? sige po. Bukas ay magkakaroon si Anan ng panibagong birthday party. Pumili ka ng lugar at isend mo sa akin. Kailangang alagaan si Xiao Xuan dahil may sakit siya. Kaya hindi muna ako uwi ngayon. Tara na, Xuan Xuan. Ihahatid na kayo ni Daddy Shen. Ano? Director Shen, mukhang alam mo na ang lahat. Daddy Shen, inaantok na ako. Halika na, ihahatid ka na ni Daddy Shen pa uwi. Uy, nakita niyo ba yon? Siya nga, siya nga. Bukas ay paghahanda natin si An-An para sa kanyang kaarawan. Pumili ka ng lokasyon at isend mo sa akin. Wow, isang balyena. Salamat po, Mama. Kaya lang, nangako si Papa sa akin na pupunta kami sa Whale Bay. Mama, maaari bang wag na kayong mag-away ni Papa sa susunod? Gusto ko pong magkasama tayong habang buhay. Shen Yanshen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huling pagkakataon para makita si Anan. Anan, ito ang mga paborito mong whale at mga storybook. Marami pang kwento si Mama na hindi pa naikikwento sa iyo. Lagi mong sinasabi na pangarap mong makakita ng tunay na mga whale. Gusto mong lumaki agad para makasama si Mama habang buhay. Kaya lang, An-An, sa susunod nating buhay, maging anak ulit kita ni Mama, okay ba? Hindi ba alas 10 ang simula ng libing? 9:50 na ng umaga ngayon? Bakit wala pa rin ang tatay ng bata? Nabalitaan ko na itong nakaraang 2 araw. Ay kasama ng tatay ang ibang mag-ina? Ay hindi kaya ng babae siya? Ano? May ibang babae? Kahit na, dapat pumunta pa rin siya sa libing. Sinasamahan niya ang anak ng iba, pero hindi siya pupunta sa libing ng sarili niyang anak. Sa tingin ko, baka may anak siya sa labas. Ganoon pala ang nangyari, anak sa labas. Hindi ko akalain iyon. Baka na-traffic lang ang tatay ni Anan. O kaya, tawagan mo muna siya para itanong. Kuya, wag mo na siyang pagtakpan. Hindi na siya darating. Sadyang sa puso niya ay wala lang kaming halaga ni An-An.
Sagutin mo na. Baka narito na siya. Susunod na lang ako sa birthday party? Hindi pa bumababa ang lagnat ni Xiao Xuan. Hindi ko siya maiwan. Shen Yanchen, ipinangako mo ito sa akin. Hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Susunod lang ako mamaya. Sabihin mo kay An-An na magpakabait siya. Pupunta ako kapag bumaba na ang lagnat ni Xiao Xuan. Simulan na ang libing. Huwag na siyang hintayin. Walang tatay si Anan. Yanchen, galit ba si Jianxin? Siguro ay bumalik ka muna doon. Ako na lang ang mag-aalaga kay Xiao Xuan. Kaya ko na ito mag-isa. Ayaw kong umalis si Daddy Shen. Gusto ko nasamahan ako ni Daddy Shen. Chuan, paano ka magagawang samahan palagi ni Daddy Shen? Si Sister Anan ay naghihintay sa kaniya sa bahay. May tatay si Sister Anan, pero ako wala. Gusto ko pong laging kasama si Daddy Shen. Sino ang nagsabing walang tatay ang Xiao Xuan natin? Narito naman si Daddy Shen, di ba? Sige na. Ganito na lang. Hihintayin ko munang tuluyang gumaling sa lagnat si Xiao Xuan bago umalis. Para sa birthday party ni An-An, maaari naman akong humabol mamaya. Yehey! Mahal na mahal ko talaga si Daddy Shen. Anan, magpahinga ka ng matiwasay. Paalam. An-An, sana ay masaya ka sa langit. Paalam bata. Anan. Anan. Anan? Mabait si Xuan Xuan. Kailangan nang umalis ni Daddy Shen? Babalik ako rito bukas para makipaglaro sa'yo. Yanchen, Gustong-gusto ng ating si Ana ng balyena, kaya sa kaarawan ni An-An, bibilhan ka ni Daddy ng pinakamalaki at pinakamagandang balyena sa buong mundo. Ayos ba? Apo. Heto na ang malaking balyena. An-An, nandito na si Daddy. Ano ang ibig sabihin nito? Ano? Jianxin? Nasaan si Anan? Wala ka na naman. Kaya hinding-hindi mo na makikita si Anan.
Anan! Hindi maaari. Hindi maaari. Anan? Nasaan ka? Huwag ka nang makipagbiro kay Papa, okay? Anan! Tama na. Shen Yanchan. Ikaw mismo ang nagtaboy kay Anan sa kapahamakan. Anong karapatan mong sumigaw rito? Inatake sa puso si Anan at kailangan niya ng operasyon. Hindi ito totoo. Jianxin? Jianxin, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi ba? Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Jianxin. Hindi mo ba talaga alam? O sadyang ang mag-inang iyon lang ang mahalaga sa iyo? Umalis ka na. Walang tatay si Anan na gaya mo. Jianxin, nakikiusap ako. Pakiusap, hayaan mo akong makita si Anan sa huling pagkakataon, okay? Kahit huling pagkakataon lang, nagmamakaawa ako sa iyo. Nailibing na siya. Shen Yanchan, sinabi ko na sa iyo. Ikapalo ng 10:00 ng umaga. Kapag hindi ka dumating, hindi mo na kailanman makikita si Anan. Yanchan, si Anan ay... Jianxin, kasalanan naming mag-ina ito. Lumaking walang ama si Xiaoshuan, kaya kapag nagkakasakit siya ay sobra siyang nakadepende kay Yanchen na naging dahilan kung bakit hindi nakadalo si Yanchen sa huling sandali ni Anan. Patawad po, Jianxin. Saktan mo na lang ako. 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 Sige, saktan mo ako. Parusahan mo ako. Saktan mo na ako. Chu Weiwei, alam mong may asawa na siya pero pumatol ka pa rin. Wala ka bang kahihiyan? Ang daming lalaki sa buong mundo, bakit kailangang maghabol ka? Sa asawa ko at ayaw mo siyang pakawalan? Hindi totoo yan, ako. Yanchen, ipaliwanag mo naman ang lahat kay Jianxin. Wala talaga akong ginagawang masama. Yanchen? Yanchen, magsalita ka naman. Yanchen. Huwag niyo pong apihin ang nanay ko. At ikaw naman, bakit mo kailangang agawin ang ama ng mga anak ko at bakit naging dahilan para mawala si Anan? Jianxin. Kasalanan ko ang lahat ng ito? Walang silang kinalaman dito. Kung gusto mong magparusa, sa akin mo gawin. Hanggang ngayon ba, pinoprotektahan mo pa rin ang mag-inang ito? Umalis ka na dito. Jianxin, hindi ko naman. Layas. Yanchen, halika na. Alis na tayo. Tita, ang totoo po niyan, hindi naman talaga nahihilo ang ulo ko. Gusto lang ni Mama na makasama si Daddy Shen ng mas matagal, kawawa naman siya, kaya wag mo na siyang apihin. Kapag natanggap na ng kapatid kong si Ana ng regalong ito, hindi na siya magagalit. Anan. Ano ito? Ngayon mahihirapan na si Kuya na humindi sa atin. Jianxin, huwag kang mag-alala. Gagalingan ko at magsisikap ako para mabigyan ko kayo ng pinakamasayang buhay sa buong mundo. Pangako yan ha, na ang pamilya natin ay magsasama habang buhay. Shen Yanchan. Ang kasal nating dalawa. Tapos na. Kuya, gusto ko nang makipaghiwalay. Gusto kong bawiin mo ang lahat ng tulong na palihim mong binigay kay Shen Yanchan sa loob ng maraming taon.
Papa, nakabalik ka na rin. An-an, Sa oras na maisilang ang batang ito, magkakaroon siya ng malalang sakit sa puso. Sigurado na ba kayo? anak namin ito at hinding-hindi namin siya susukuan. An-an, patawad at nagkulang si Papa sa iyo? Kasalanan ko ang lahat? Miss na kita. Ilang mga pharmaceutical company na ang nag-cancel ng investment sa ospital ni Shen Yanchen. Ang panahon ng kanyang mabilis na pag-asenso ay tapos na. Salamat, kuya. Kung hindi dahil sa pagpipilit ko na pakasalan siya noon, hindi sana kayo nagpagod. Natulungan siyang maging matagumpay. At isa pa, si Xu Weiwei, ang unang girlfriend ni Shen Yanchen, at sa mga nakaraang taon, ay marami na siyang natanggap ng mga bagay galing kay Shen Yanchen. Ito ang jade lock na iniwan ng nanay ko para kay Anan, Shen Yanchen. Ganito mo na ba talaga siya kamahal? Para ibigay sa kanya ang mga gamit na iniwan ng nanay ko? Ang mga gamit na ito ay maaari mong mabawi sa pamamagitan ng batas. Hindi lang ako basta babawi. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin silang dalawa. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang hinahanap nila? Tawagin mo ang manager niyo rito. Pasensya na po, ma'am. Pero ang manager po namin ay nagsisilbi lang sa mga customer na bumibili ng mahigit 200,000 dolyar. Ito. Pati ang mga ito, bibilhin ko silang lahat. Sige po, ma'am. Sandali lang po. Magandang araw, ma'am. Napakaganda po ng panlasa nyo. Lahat po ng ito ay mga bago naming disenyo ngayong season. Ipapabalot ko na po ba sa inyo? Bago ako magbayad, may irereklamo muna ako. Irereklamo ko ang empleyado rito. Dahil lang sa kaunting ganda ay nakuha pang manira ng pamilya, isang masamang babaeng kabit. Ang ibig nyo bang sabihin ay, Jianshin. Xu Weiwei, umakit sa lalaking may asawa. Nag-alis ng bata ng ibang tao at parang wala lang na nakuhang magtrabaho rito.
Talagang kahit anong masasamang tao ay tinatanggap nyo. Nagdududa na ako sa kalidad ng brand nyo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako yon. Ano? Matapang gumawa pero ayaw umamin? Maghapon kang nagmumukhang kawawa. Gamit ang iyong drama sa buhay. Para lang makuha ang atensyon ng asawa ng iba. Bakit ang sama mo? Hindi po ako yon, manager. Wala akong ginagawa. Ito ang mga ebidensya ng pakikipagrelasyon niya sa asawa ko. Tingnan ninyong lahat. Tingnan niyo kung pinagbibintangan ko lang siya. Napakawalang hiya naman. Nabalitaan ko na. Ang mga sales lady na ito sa mamahaling shop ay sadyang mahilig manguha ng asawa ng kanilang mayamang kliyente. Dahil lang nagtitinda ng mamahaling gamit, akala mo na ba kung sino ka ng mamahalin? Ang mga lalaking manloloko ay talagang mahilig sa mga tulad niya. Alis na tayo. Baka kapag ang asawa natin ang mapansin yan, manggugulo na naman yan. Tara na, alis na tayo. Sandali po. Ma'am, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Sibakin nyo lang siya. At lahat ng magiging lugi ng shop na ito ngayong araw, ako na ang magbabayad. Jianxin. Jianxin? Jianxin? Ano ba talaga ang ikinagagalit mo? Huwag mong sisihin si Sister Jian. Kasalanan naming mag-ina ito. Pero pagkatapos mo akong parusahan, binibining Jian, huwag mo na po sanang pahirapan si Yanchen. Jianxin. Noong nanggulo ka sa ospital at inilipat ako ng posisyon, tinanggap ko yon. Pero ang mawalan ng trabaho ang isang single mother na si Weiwei ay masyado nang malala para mo na ring itinulak ang mag-inang iyon sa kapahamakan. Kung talagang nag-aalala ka sa kabit na yan at sa batang iyan, iuwi mo na lang sila sa bahay mo para hindi na sila nahihirapan sa labas. Sasabihin ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. 7 taon na kaming walang komunikasyon ni Shu Weiwei kahit kailan. Malinis ang ugnayan namin. Huwag kang masyadong mapagduda. At isiping masama ang lahat. Sabihin mo nga sa akin, dahil ba kanino kaya hindi ka nakarating? Sa kaarawan ni Anan? Sino ba ang dahilan kung bakit hindi mo na iligtas si Anan? At dahil kanino kaya hindi ka rin nakapunta sa huling hantungan ni Anan? Shen Yanchen, magsabi ka ng totoo. Talaga bang malinis ang ugnayan niyo ni Shu Weiwei? Kung hindi dahil sa inyong dalawa, wala na sana ang anak kong si Anan. Patawad kay Anan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Jianxin, parusahan mo na lang ako. Handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Pero maaari bang tigilan mo na si Weiwei? Wala silang kinalaman dito. Ang kasalanan mo, dapat mo talagang pagbayaran. Pero kung balak mong protektahan ang mag-inang iyan, tingnan natin kung may kakayahan ka nga na itago sila. Lahat ng ninakaw niya sa pamilya namin, lahat ng iyon, ay kukunin ko pabalik. Ang Whale Bay ay ang kaisa-isang lugar sa buong mundo na tinatawag na Grey Whale Kindergarten. Taon-taon, maraming mga inang balyena ang pumupunta rito para alagaan ang kanilang mga anak. Kaya mami, kailan po tayo pupunta sa Whale Bay? Hintayin natin si Anan. Kapag mas bumuti na ang pakiramdam mo at kapag medyo malaki ka na, isasama ka na ni Mami. Okay ba iyon? Opo, kailangang bilisan ni Anan na lumaki. Nasa bansa na si Pei Xuan, nasaan ka ba? Nandito ako sa... Anan. Anan. Anan, bakit ba hindi tumitingin sa daan ang batang ito? Magpasalamat ka kaya kay tita? Salamat po, tita. Anan? Jianxin. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa tabi niya. Sabi ng kuya mo ay lumabas na ang hatol. Kailangang ibalik ni Shu Weiwei ang lahat ng kinuha niya. Kaya lang, naibenta na niya ang kwintas na yari sa Jade. Kung hindi na ito mababawi, pambayad na lang ang tanging paraan. Naiintindihan ko.
Jianxin, nag-aalala ako sa iyo, kaya bumalik ako ng bansa para makita ka. Salamat, Pei Xuan. Nakalimutan kong sabihin, matagal na rin tayong hindi nagkita. Bibilihan lang kita ng makakain. Nabalitaan kong dinala ka raw sa emergency room. Halika. Susuriin kita. Gagawan ko ng paraan ang tungkol sa kwintas. Pero bago ang lahat, huwag mo na sanang pahirapan pa si Weiwei. Akala ko naman ay ang tanyag na direktor ng cardiology ay magpapakumbabang bumisita sa akin. Iyon pala ay para makiusap para sa kabit niya. Pagkakita pa lang niya sa balita ay agad siyang nawalan ng malay at na ospital. Wala nang trabaho si Weiwei. Kung kukunin mo pa pati ang lahat ng ipon niya, paano na lang mabubuhay sila ni Xiao Xuan? Hindi lang ang Shu Weiwei mo ang na-ospital. Noong nasa emergency room ako kanina, naiisip ko, noong gabing wala na si Anan, ano kaya ang naramdaman niya noon? Tama na! Ang pinag-uusapan natin ay ang mag-inang si Weiwei. Bakit? Sa loob mo ba ay wala ka man lang kaunting pagsisisi? Hindi mo ba napanaginipan si Anan? Wala na bang ibang laman ang puso mo kundi ang mag-inang si Shu Weiwei? Kalahating buwan nang wala si Anan. Napuntahan mo na ba siya kahit minsan lang? Lumayas ka na. An. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw ka ni Papa. Magagalit ka ba kay Papa? An. Dinala mo ang mga basurang ito sa harap ni An. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pasensya na. Jianxin. Alam kong galit ka sa akin, pero gusto ko lang dalawin si An. Hindi mo ba alam na si Anan ay ayaw na ayaw sa mga ito? Pasensya na. Paboritong kainin ng mga ito ni Xiao Xuan. Akala ko kasi ang mga bata ay magugustuhan ito. Ang mga gusto ng ibang bata ay tanda mong tanda. Si Anan? Nagkaroon ka ba kahit kaunting malasakit sa kanya? Umalis ka rito. Anan, nandito na si Mama para dalawin ka. Ito ang bagong serye ng laruang ito. Pagkalabas ay dinalhan agad kita. Anan, pasensya na. Naging masyadong busy si Papa sa trabaho dati, kaya naman napabayaan kita. Kung may susunod bang buhay, maaari ka bang maging anak ulit ni Papa, Anan? Hindi na kailangan, hindi ka karapat-dapat maging tatay ni Anan. Shen Yanchen, kailangan bang mawala na ako bago palayain ni Binibining Jian si Xiao Xuan? Ineng, bumaba ka riyan? Huwag kang gumawa ng ikakasama mo. Weiwei, hintayin mo ako. Weiwei. Huwag kang lalapit dahil kung hindi ay latalon ako. Weiwei. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pakiusap, huwag kang gagawa ng kahit anong masama sa sarili mo. Wala na ang trabaho ko. At ngayon kukunin niyo pa ang lahat ng ipon ko. Wala na akong natitira. Weiwei, nandito pa ako? At nandyan pa si Xiao Xuan. Hindi ba't sinabi mo noon? Nagaano man kahirap palalakihin mo si Xiao Xuan ng maayos? Kailangan ko bang mawala para lang hayaan mo kaming mag-ina? Shu Weiwei, kung gusto mong tumalon, tumalon ka. Kung gusto mong mawala, walang pipigil sa'yo. Tama na. Jianxin, ngayong narito na tayo sa sitwasyong ito. Sa akin mo ibaling ang galit mo, kawawa na ang mag-ina. Sila ang kawawa. Si Anan ay mag-isang nasa emergency room. Habang naghihintay na iligtas mo, hindi ba siya kawawa? Kung hindi dahil sa babaeng iyan at sa anak niya na nagpapabagal sa'yo. Sana ay hindi nawala si Anan. At ngayon gusto mong kaawaan ko siya? Imposible. Mabuting tao ang mag-inang Weiwei. Hindi nila magagawa ang ganyang bagay. Mabuting tao? Shu Weiwei, bakit hanggang ngayon ay nakatayo ka pa rin diyan? Bakit hindi ka pa tumalon?
Jianxin, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya ginagalit ng ganyan? Anong makukuha mo dyan? Kapag ba nawala na si Weiwei, mabubuhay pa ba ulit si Anan? Shen, Yanchen, nakikinig ka ba sa mga sinasabi mo? Mama, wag kang mawawala. Xiaoshuan, hindi na kita masasamahan sa paglaki mo. Daddy Shen, parang awa nyo na. Tulungan nyo si Mama. Jianxin, kailangan mo ba talagang pagbayarin si Weiwei para kay Anan bago ka maging masaya? Ang buhay ni Anan, hindi matutumbasan ng walang kwentang buhay niya. Miss, wag niyo na po siyang pasiglahin lalo. Oo nga naman, buhay pa rin ng tao yan. Sa inyong lahat, ang babaeng iyon sa itaas na nag-iiskandalo na parang mawawala ay ang kabit ng asawa ko. Hindi lang siya nagtaksil sa akin bilang asawa, binigay pa niya ang mana ko sa babaeng iyan. Siya pala ang kabit? Sinampahan ko siya ng kaso para ibalik ang sa akin, kaya siya nandyan at nagpapanggap na magpapakamatay. Nakakaawa naman ang asawa. Masyado nang malakas ang loob ng mga kabit ngayon. Bakit puro sa babae lang tayo? Wala ring kwenta ang lalaking iyan. Mukhang disente pero manloloko. Hindi ba si Director Shen yan na mula sa cardiology? Nabalitaan kong nandoon siya sa birthday ng anak ng kabit niya, kaya hindi siya nakadalo sa operasyon ng sarili niyang anak at naging sanhi para mawala ang bata. Seryoso ba iyan? Ang kilalang mahusay na siruhano na si Director Shen ay nalipat na sa emergency room, kaya sa tingin mo, totoo iyan, di ba? Mahalaga ang oras ng lahat. Hanggang kailan mo ba itutuloy ang palabas na ito? Jianxin, ito ang ginusto mong gawin ko. Weiwei! Weiwei! Mama! Yanchen, hayaan mo na lang akong mawala. Kapag wala na ako, saka lang papakawalan ni Binibining Jian si Xiaoshuan. Weiwei? Huwag kang magsalita ng ganyan. Halika, ibabalik kita sa kwarto mo. Yanchen, nakita mo naman? Matapos kunin ni Binibining Jian ang mga ari-arian ko, kahit pambayad ng renta ay wala na ako. Ayos lang yan. Manatili muna kayong mag-ina rito. Hindi ko naman kayang... Hayaan na lang kayong magpalaboy-laboy sa kalsada. Pero paano kung malaman ni Jianxin? Siguradong magagalit na naman siya sa iyo. Sa tindi ng away namin? Sa tingin ko ay hindi na muna siya uuwi. Salamat, Yanchen. Mabuti na lang at nandyan ka para sa akin. Titingnan ko lang sa ref kung may makakain. Jianxin, humanda ka sa akin. Anong nangyari? Nitong mga nakaraang araw, palagi kong napapanaginipan si Anan. Naisip ko, kung mas pinilit ko kayang nakiusap kay Shen Yanchen noon, siguro ay nandito pa hanggang ngayon si Anan? Jianxin, tapos na ang lahat ng iyon. Kung talagang namimiss mo na si Anan, sa susunod na araw ay sasamahan kitang bumisita sa kanya. Kukunin ko lang sa taas ang family register. Hintayin mo na lang ako rito. Sasamahan kita. Nandyan ka na pala, Yanchen? Anong ginagawa mo rito? Ako. Nasaan ang litrato ni Anan? Hindi ko alam. Bumaba ka. Masakit po, Mama. Iligtas niyo ako. Nasaan ang mga gamit ni Anan? Sabi ni Mama, ang gamit ng taong wala na ay nagdadala ng malas, kaya kailangang itapon. Ano ang sinabi mo? Hindi ganon iyon. Ako. Bitawan mo siya! Bitawan mo si Mama! Bitawan mo ako. Bitawan? Sige. Mama! Bakit mo itinapon ang mga gamit ni Anan? Ako. Weiwei, bakit hindi mo isinara ang pinto? Yanchen. Mr. Shen, tungkol sa usaping pambabae, mabuting huwag nang makialam ang mga lalaki. Jianxin, ano ba talaga ang gagawin mo?
Hindi mo ba nakikita? Pinarurusahan ko ang may sala sa likod ng pagkawala ng anak ko. Sabi ko na sa iyo, ako na ang bahala sa nangyari kay Anan. Walang kinalaman si Weiwei dito. Tumigil ka! Shen Yanchen, wala ka bang puso? Dahil sa sinabi mo ngayon, lalo akong hindi titigil. Ikaw, Bitawan mo si Mama! Xuan. Jiangxin, kapag hindi ka pa tumigil, tatawag na ako ng 911. Sige, tumawag ka. Kapag dumating ang mga pulis, tingnan natin kung ako ang dadalhin nila o ang may salang ito. Tama na. Pinatira ko si Weiwei dito. Kung hindi mo hiningi ang pambayad, paano hindi makakabayad ng renta si Weiwei? Kaya pala, utos mo rin na itapon ang mga gamit ni Anan? Itinapon mo ang mga gamit ni Anan? inisip ko lang na kapag naitabi ang mga iyon, malulungkot ka lang kapag nakita mo. Kaya ginawa ko. Mga lumang. Gamit lang naman yon. O sige lang kung itinapon. Walang masamang intensyon si Weiwei. Oo. Dahil noon mo pa gustong mawala lahat ng gamit ni Anan para makapagsimula kayong muli ng mag-inang ito. Hindi ganoon. Shen Yanchen, alam kong kaya mo namang magbayad ng renta, pero pinili mo pa ring patirahin sila rito. Tapos sasabihin mong wala kayong ugnayan ni Xu Weiwei? Maghintay lang kayong dalawa. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayo. Bawal itapon ang mga gamit ni Anan. Miss, pumili ka naman ng pagnanakawan mo. Kahit basura ay pinapatulan mo. Nagkamali lang siya ng tinapon? Pasensya na po, nakaabala kami sa trabaho niyo. Noong unang panahon, ginamit ni Xu Weiwei ang pagiging sales assistant ng luxury goods para makilala ang maraming mayayaman at pumasok sa mga bawal na relasyon para makakuha ng pera. Kaya pala kaya niyang bayaran ang mamahaling kwintas. Ipadala mo ang lahat ng mga litratong ito sa bahay ng mga mayayamang iyan para makita ito ng mabuti ng kani-kanilang mga asawa. Sige. Pasensya ka na sa abala. Isa kang mayamang binata, kababalik mo lang dito sa bansa. Pero sinasamahan mo pa rin ako sa ganitong mga bagay. Sabay tayong lumaki? Kaya wag mo nang sabihin iyan dahil para tayong hindi magkakilala. Mauna na ako, magpahinga ka na ng maaga. Mag-ingat ka sa daan. Ibalik mo na iyan. Agawin mo kung kaya mo. Ibalik mo sa akin. Halika rito. Ibalik mo iyan. Jianxin, sana ay mabalik natin ang dati nating panahon dahil noong mga panahong iyon ay masaya ka. Kapag nakahanap na ng bahay sa susunod na mga araw, isama mo na si Xiao Xuan at lumipat na kayo. Ako na ang magbabayad ng pera para rito. Jianxin, kasalanan mo itong lahat. Ikaw ba si Xu Weiwei? Yung babaeng taga-tindahan? Mukhang ang mga babaeng lumaking yaman na iyon ay may sapat ding lakas. Ikaw nga ang may gawa nito. Bakit ka gumagawa ng mga maling balita? Nandito na ang mga totoong ebidensya at litrato. Sinong naggagawa ng balita? Gusto mo bang personal ko pang ipatawag ang mga madam na iyon para malinawan ka? Binibining Jian, ano ba ang dapat kong gawin para lubayan mo na ako? Lubayan ka? Sige. Sumama ka sa akin sa isang lugar. An-an, heto ang babaeng iyon. Noong araw na nagkasakit ka,
Ginulo niya ang walang hiya mong ama. Kaya hindi ka nakapag-opera. Ngayon ay dinala siya ni Mama rito para humingi ng tawad sa iyo. Jianshin, ano ang balak mong gawin? Anong gagawin? Siyempre, paghihingiin siya ng tawad sa anak ko. Gusto mo talagang humingi ako ng tawad sa isang bata? Kung maglalakas loob kang lumapit, tatawag ako agad. Sigurado akong ang mga madam na iyon ay matutuwang malaman kung nasaan ngayon si Shu Weiwei. Kung hindi mo alam kung paano ang tamang paghingi ng tawad, masaya akong tuturuan ka. Ang una ay dahil sa pag-akit mo sa lalaking may asawa at pagsira sa pamilya ng iba. Ang ikalawa ay para kay An-an ang pagkawala ng anak ko ay may kinalaman sa iyo. Ang ikatlo ay para sa akin. Inakit mo ang asawa ko. Sinira ang pamilya ko. Sa lahat ng tao, sa akin ka may pinakamalaking atraso. Masaya ka na ba ngayon? Siyempre hindi pa. Huwag. Yanshin, tatawag na siya. Kailangan na nating umalis. Bilisan natin at umalis na tayo. An-an, nagawa ring ipaghiganti ka ni Mama. Pero ang gagawin ni Mama ay hindi lang hanggang dito. Isang salesperson sa luxury store, tinukso ang asawa ng kliyente niya, naging isang masamang kabit, at naging dahilan ng pagkawala ng anak ng ibang tao. Totoo nga, kahit anong klaseng tao meron sa mundo, nakakadiri. Ang kabit na yan, dapat siyang maparusahan. Ang anak na iluluwal niya, siguradong masama rin ang ugali niyan. Dalian nyo at hulihin ang kabit na yan. Parang pamilyarang babaeng ito ah. Naalala ko na? Sila yung mga nasa rooftop noon. Sila yung mga babaeng naggugulo. Siya yung kabit ni Director Shen. Tama, siya nga yun. Hindi maganda ang nagiging epekto mo nitong huli, kaya suspindido ka muna sa trabaho. Hello? Yanshin, tignan mo ang cellphone mo bilis. Sobrang lala na ng mga taong iyon, umabot pa sa punto na sinusumpa nila si Xiao Xuan. Weiwei, pagod na ako. Hayaan mo muna, akong mapag-isa. Sandali, Yanshin. Ako. Alam ko na hindi ako papabayaan ni Yanshin. Yanshin, Sirain ang lahat. sino kayo? Bakit nyo ba ito ginagawa? Kami ang Anti-Mistress Alliance. Welcome sa aking livestream, mga viewers. Ang target natin para sa araw na ito ay ang sikat na luxury sales clerk na pumatol sa isang lalaking may asawa na wala ang anak ng orihinal na asawa dahil sa kanya at hindi siya mapapatawad. Ituloy ang pagsira sa lahat. Huwag. Huwag nyo sirain. Ano? Ano ito? Sa tingin ko, ang bagay na ito ay mahalaga sa iyo, kaya nakiusap ako sa kaibigan ko sa pawn shop para mahanap ito. Kahit ang korte ay hindi makuha ang mga ito, pero nahanap mo pa rin. Pei Xuan, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Para sa akin, ang makita kang masaya ay sapat na pasasalamat na. Gusto kitang makausap. Oras na para tapusin ito. Ngayong araw ang ika-10 anibersaryo nang makilala ko si Yanshin. Noong panahong iyon ay wala pa kaming kahit ano at hindi pabor ang pamilya namin sa aming dalawa. Jianshin, pakawalan mo na siya. Isa ka lang kabit. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin yan? Sa pag-ibig, ang hindi mahal ang siyang tunay na kabit. Nagmamahalan kami ni Yanshin ng tapat. Kaya pala pati sa mga mayamang lalaking iyon, tapat din ang pagmamahal mo? Iyon ay dahil wala akong ibang mapagpipilian. Jianshin,
Hindi ako katulad mo, na galing sa isang maayos na pamilya. Kaya pakiusap ko po sa iyo, maawa ka naman, at palayain mo na kami ni Yanchen. Jiansin, anong gagawin mo? Masyado kang pinoprotektahan ni Shen Yanchen. At ginawa ko ang lahat ng ito para lang mapalabas ka. Magsalita ka. Bakit mo hinayaang mawala si Anan? Wala akong ginagawa. Alam ko namang gagawin mo ito, na itatanggi mo ang lahat hanggang sa huli. Jiansin, talagang hindi ko alam na si An-An ang ooperahan noong gabing iyon. Gusto ko lang subukan kung sino ang pipiliin ni Yanchen sa aming dalawa. Kaya ko binura ang text na galing sa ospital para kay Yanchen, pero wala talaga akong intensyong mawala ang anak mo. Kung matatapos lang ang lahat sa iyo dito, masyadong magiging madali iyon para sa iyo. Hulaan mo kung ang mga sinabi mo ba kanina ay narinig ni Shen Yanchen? Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari. An-An! Jiansin? Maniwala ka sa akin. Talagang hindi ko alam na ganun pala ang iniisip ni Shu Weiwei. Sa puntong ito, wala na ring silbi ang mga sinasabi mo. Shen Yanchen, ang ating kasal ay matagal na palang nauwi sa wala. Patawarin mo ako, Jianxin. Nagkasala ako sa inyo ni Anan? Sa susunod? Sa susunod ay lalayuan ko na si Shu Weiwei, pakiusap. Nawala na sa akin si Anan, hindi ko kayang mawala ka rin sa akin, Jianxin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Kahit isa lang. Jianxin? Jianxin, kailangan na nating umalis. Sige. Tara na. Napakahirap pa namang kumuha ng reservation sa restaurant na iyon. Page 1. Tulungan mo akong magpanggap. Magandang araw po. Ito po ang inihanda ng Ginoo para sa inyo. Hindi masama. Totoong-totoo ang pagpapanggap natin. Salamat. Ang totoo, Jianxin. Anong ginagawa mo? Malamang. Nakikipag-date ako. Hindi pa tayo hiwalay. Sa ginagawa mong iyan, ano na lang ang tingin mo sa akin? Noong kasama mo ang mag-inang Shu Weiwei, ano na lang din ang naging tingin mo sa amin ni Anan? Nadaanan ko lang ito kanina, naisip kong babagay ito sa'yo kaya binili ko. Halika, itutali ko ito para sa iyo. sige. Buti na lang, at nandyan ka. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung ganoon, buong buhay kong itutali ang kurbata mo, ang serbisyong ito ay para sa iyo lang. Salamat, nagustuhan ko ito. Kumain na lang tayo ng maayos? Talagang nakakasira ng gana ang ilang tao rito. Page 1, alam kong may bagong palabas na pelikula. Gusto mo bang manood tayo ng sine? Sige. Kung ano ang gusto mo.
Sa ngayon, sa ating ospital, nangangailangan tayo ng ilang mga voluntaryong doktor papunta sa Haicheng Affiliated Hospital. Hai Cheng? Papa, kailan mo po ako dadalhin sa Haicheng? Anong gagawin natin sa Hai Cheng? Sa Wheelbay po, nangako po kayo sa akin. Anak, makinig ka? Kapag natapos na si Papa sa trabaho, dadalhin na kita roon, okay ba? Ganyan din po ang sinabi niyo noong nakaraan. Pasensya ka na. Hindi mo ba napapansin na parang kamukha ng kuya ko ang kriminal na iyon? Medyo nga. Jianshin, narito ka na pala. Mag-usap tayo? Paalisin mo muna ang ibang tao. Bisita ko siya. Wala kang karapatang paalisin siya. Gabi na ngayon, delikadong magmaneho ka pa uwi ng mag-isa. Bakit hindi ka na lang makitira muna sa bahay ko ngayong gabi? Sige. Jianshin, may mapapala ka ba sa pagpapagalit sa akin ng ganyan? Gagalitin kita? Baka naman sobra ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Inimbitahan ko si Pei Xuan na tumira muna sa bahay ko. Anong pakialam mo? Babae ka? Lalaki siya? At ang isang lalaki at babae na magkasama sa iisang kwarto ay talagang mali. Shen Yanchan. Huwag mong isisi sa akin ang marumi mong isipan. Dahil lahat ay nakikita mong masama. 7 taon na kaming walang komunikasyon ni Xu Weiwei. Wala na kaming anumang ugnayan sa isa't isa. Wala kaming ginagawang masama. Huwag mong isipin na ang lahat ay marumi. Dahil lang sa isipan mo? Kahit pa may ugnayan kaming dalawa, ay wala ka nang pakialam doon. Dahil sa iyo kaya nawala si An-An, ang pagsasama nating dalawa ay tapos na. Jianxin, ilang beses ko nang ipinaliwanag sa iyo. Ang sakit ni Anan kapag nakaramdam lang siya ng sobrang tindi ng gulat o emosyon, tsaka lang iyon lalala muli. Nung araw na iyon, talaga namang hindi ko inaasahan. Ang sakit na ibinigay niyo ni Xu Weiwei, hindi pa ba iyon sapat na tindi? Anong ibig mong sabihin? Noong gabi ng kaarawan ni Anan, ang pinost ni Xu Weiwei sa social media ay nakita ni An-An. Hindi ko talaga alam ang tungkol diyan. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi na mahalaga kung alam mo o hindi, dahil sa pagpapabaya mo. At pagtataksil mo sa damdamin, dahilan kaya si Anan, ay wala na doon sa kama sa ospital. Shen Yanchan, tuwing nakikita kita, naaalala ko ang gabing iyon. Sa buong buhay ko, hindi na kita gustong makita pang muli. Nitong mga nakaraang araw, salamat dahil sinamahan mo akong magpanggap. Basta't kailangan mo ako, nandito lang ako lagi. Ipapaubaya ko na sa abogado ang mga natitirang gagawin. Jianxin, patawad sa lahat ng mga pagkakamali ko sa iyo noon. Sana ay malampasan mo na ang lahat ng ito.
para makapagsimula ka na ng bagong buhay. Tapos ka na ba? Aalis na ako. Nag-apply ako sa institusyon para malipat sa isang ospital sa Haicheng. Jianxin, naging mag-asawa rin tayo? Wala ka na bang ibang nais sabihin sa akin? Jianxin, Kung ganoon, mag-iingat ka sa biyahe mo. Yanchen, handa akong putulin ang ugnayan ko sa kanila kung kinakailangan, pero hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Para sa ikabubuti mo rin ang ginagawa ng pamilya mo? Dahil isa lamang akong mahirap na estudyante. At baka mahirapan ka lang kapag sinamahan mo ako. Duwag ka, tingnan mo ang mga mata ko. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Sapat na iyon sa akin. Shen Yanchen, huwag mong isiping matatakasan mo pa ako habang buhay. Nung tinalikuran ako ng lahat, ikaw lang ang yumakap at hindi nang iwan sa akin. Patawad, Jianxin. Dahil pinakawalan pa kita. Yanchen, saan ka pupunta? Sa Haicheng. Nalipat ako sa isang maliit na ospital doon sa probinsya na malapit lang sa Whale Bay. Sa probinsya? Yanchen, hindi ba't pangarap mong maging isang dakilang doktor? Kapag nakakagamot at nakakaligtas ng buhay, isa ka ng dakilang doktor. Maraming mahihirap na tao ron na hindi man lang makapagpatingin sa doktor. Napakarami kong pagkakamaling nagawa. Oras na para magbayad ako sa aking mga kasalanan. Hindi, Yanchen, hindi ka pwedeng umalis. Kapag umalis ka, paano na kami ni Xiaoshuan? Wei. Naniniwala akong makakahanap ka rin ng sarili mong kaligayahan. Saka, wag na tayong mag-ugnayan pa simula ngayon. Yanchen, ngayong hiwalay na kayo ni Jianxin, bakit hindi mo ako magawang tanggapin? Tungkol sa nangyari kay Anan, totoong hindi ko sinasadya iyon. Yanchen, patawarin mo na ako please. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Pasensya na, Wei. Tungkol sa nangyari kay Anan, lagi itong bumabagabag sa aking kalooban. Hanggang dito na lang, wag na tayong magkita pang muli. Yanchen, Dalawang buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa. Kapag wala ka pang pera sa loob ng 2 araw, lumayas ka na. Nakaipon na ba kayo para sa tuition fee ni Xiao Xuan ngayong semester? Ma'am, may hindi pa po kayo nababayarang bill sa ospital? President Wang, heto po ang mga bagong dating. Siya ang gusto ko. Sige po, mag-enjoy po kayo. President Wang, anong gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Hahaha. Hindi ba't usapan ay samahan lang kayo sa pag-inom? Manager. Anong samahan sa pag-inom? Ako ang dapat mong samahan ngayong araw. Sa susunod uli, ikaw pa rin ang kukunin ko. Itaas ang mga kamay at yumuko. Ineng, tingnan mo ito. Pag-isipan mong mabuti. Shu Wei, sa wakas ay dumating na ang parusa mo.
3 taon na. Pero hindi pa rin matanggap ni mama na wala ka na. Napapanaginipan pa rin kitang hawak ang kamay ko habang tinatawag akong mama. Ang paborito mong whale bay, dinalhan kita. Nagustuhan mo ba? An-an, miss na miss ka na ni mama. Auntie Wang, yung gamot na binigay ko sa inyo, huwag po ninyong kalimutang inumin. Salamat, alam ko na po. Dr. Shen, kung hindi dahil sa inyo, itong puso ko, matagal lang hindi tumitibok. Ganoon nga po iyon. Shan Yanchan? Jianqin, Anong ginagawa mo rito? nabanggit ko na sa iyo dati? Nag-apply ako sa ospital na lumipat sa Haicheng. Dito? Malapit ito sa Whale Bay na gustong puntahan ni An-an. Ang pagliligtas ng mga buhay rito ay paraan ko rin ng pagbabayad sa aking pagkakasala. Kaming mga matatanda rito, naghihintay na lang na mawala sa mundo. Dahil sa pagdating mo, Dr. Shen, nagawa pa naming makasama ang aming mga apo. O sige, mauuna na po ako. Sige po. Ingat po kayo. Siya nga pala. Pumunta ako minsan sa libingan ni An-an. Bakit wala na siya roon? Inilipat na siya. Inilipat? Saan siya dinala? Hindi mo na kailangang mag-usisa pa. Hindi ka rin naman kinikilala ni An-an bilang ama. At isa pa, ako at si Pei Xuan ay ikakasal na. Inaanyayahan kitang dumalo sa aming kasal. Ako. Masyado pong abala sa trabaho, kaya hindi na ako makakapunta. Sana ay maging masaya kayo. Mayroong mga palumpong malapit sa Whale Bay. Doon ko nilipat ang himlayan ni An-an. Salamat. An-an. An-an, nandito si tatay para samahan ka. Ngayong madaling araw, bandang 5:00, natagpuan ang katawan ng isang lalaki sa kagubatan, malapit sa Whale Bay. Ang biktima ay isang lokal na doktor sa nayon. Ayon sa paunang pagsusuri, pumanaw siya dahil sa pagsalakay ng mga mababangis na hayop. Ayon sa nakalap na impormasyon, sa kagubatang ito ay nagkaroon na ng mahigit 10 insidente ng pag-atake ng hayop sa mga tao. Unang araw ng ating kasal, bakit ang aga mo atang nagising? An-an, nasaan ka na ngayon? Pakiusap, huwag niyo po akong buksan. Ako si An-an. Kasalukuyan po akong naglalakbay. At kung makita niyo po ako, pakiusap ay kumuha ng ilang litrato, ilagay ang lokasyon, at isend sa email ng nanay ko. Pagkatapos ay ibalik niyo po ako sa dagat. Maraming salamat po.